Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to, kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niya, Biblia. So ngayon po pag-uusapan po natin, ito po sa grupo po ni Herbert W. Armstrong. Ang pamagat po natin paksa, ano ang Worldwide Church of God at sino si Herbert W. Armstrong. Si Herbert Armstrong po ang nagtatagpo ng Worldwide Church of God. At tinatagpo niya to batay po sa mga katuruan na kung tawagin po ay Armstrongism. Pinakilala po sa mga turo niya ang Anglo-Israelism. Hindi raw mga pisikal na mga inapo ng Israel ang mga Hudyo sa ngayon. Paniniwala po ni Armstrong na nag-migrate ang mga nawawalang tribo ng Israel sa Western Europe at ang mga British at Amerikano sa ngayon ay tagapagmana ng tipan ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Hindi po bagong katuroan na ito ng Worldwide Church of God at nagugat po ito sa pananaw na kontra Hudyo. Malinaw po sa Biblia na hindi pinalitan ng Diyos ang Israel ng ibang bansa at nasa schedule po ang mga plano po ng Panginoon para sa bansang Israel. Okay, so ito po ay hanggang po sa mabuo po ang bilang ng mga huntil. Yung po mababasa natin sa Roma 11:25. Sigurado po tayo na sinabi ng Diyos na magaganap at dahil po sa karakter niya na consistent, sa kanyang soberenya at pagkaalam sa lahat ng bagay at sa katapatan ng Diyos. Dagdag pa po rito, tinuro din ni Armstrong na parang tulog lang ang namatay hanggang sa bumalik si Kristo. Pininiwala din po si Armstrong na pagkatapos mamatay na isang tao, may pangalawang pagkakataon pa siya para maligtas sa kabila ng maliwanag po na turo ng Biblia na wala na pong tsansa para maligtas pagkamatay po natin. Hindi pa niniwala ang Worldwide Church of God sa walang hanggang kaporsahan sa impyerno, kundi po sa annihilationism. Samantala po maliwanag sa Biblia na dalawang resurrection. Isa para sa buhay na walang hanggan sa langit at pangalawa para sa kahatulan na walang hanggan sa impyerno. Mabasa niyo po yan sa Pahayag 20:4-4. Dapat din po daw maging tapat sa lahat ng katuruan ng Old Testament ang mga tao. Kaya nag-observe pa rin po sila ng Sabat, ang tradisyon po ng mga Hudyo. Biyernes paglubog ng araw hanggang Sabado pagsikat po ng araw. Naniniwala rin po ang mga miyembro po ng Worldwide Church of God sa Passover at sa Feast of Tabernacles. Dapat din daw sundin ng mga tao ang kautusan tungkol po sa mga pista. Ano po? Kaya po ng mga kulto at reliyon, umaasa po ang Worldwide Church of God na maligtas sa magitan ng kanilang mga gawa. Ang kaligtasan po ay sa pananampalataya lamang kay Kristo lamang dahil wala pong maliligtas ang kautusan. Ano po? Buksan po natin ang Galatia 2:16. So ngayon po magamitin ko pong Biblia ay ang Biblia version. Kasi nandito po ako sa ibang lugar. Wala po ako sa bahay ko po. Nandito po ako sa Marikina ngayon. Okay, kaya ang dala ko pong Bible ay yung nandito lang po sa telepono ko o mobile phone. So sabi po dito, buksan po natin doon ating mga Biblia sa Galatia 2:16. Okay. Galatia 2. Basahin po natin ang sinasabi po dito. Ito po. Bagamat naaalaman na ang tao
ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus. Upang tayo ay arihing ganap sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aarihing ganap ang sinumang laman. Ayun. So, hindi po sa pagsunod sa kautusan ang kaligtasan po natin. Okay, so, kita po natin na ang mga makabundong filosofiya ay filosofiya po ni Armstrong at Worldwide Church of God. Tinatanggi po ang kaisa-isang daan ng kaligtasan, yung naganap na palitan sa krus ng ating Panginoon at saka tayo. Okay. So, naging bago dahil, ito po sa talatang 21, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inalimisada dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Yun po yung palitan na nangyari. So, gusto po nilang baguhin ang daan ng kaligtasan na to ng kautusan ng Old Testament na tinupad na po ni Jesus dahil hindi po natin kayang tuparin. Samantala po, marami po sa mga maling paniniwala ni Armstrong, nakuha niya pong itakwil at nakabalik po siya sa orthodox na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano bago siya mamatay. Pagamat maraming napasunod po si Armstrong sa mga maling katuruan niya sa Worldwide Church of God, yung dalawang pong successor niya na sina Joseph Catch Jr. at Sr., pinangunahan po ang simbahan sa direksyon ng mas orthodox. Ngayon po, tinatawag po itong Grace Communion International. Mayroon rin pong mga membro ang Worldwide Church of God na hawak ang mga maling aral ni Armstrong, pero ang Grace Communion International, solido po ng orthodox sa mga paniniwala po nila. Mabasa niyo po ang kanilang kasaysayan sa http://www.gci.org/aboutus/history. Okay. So, yun po ang Worldwide Church of God na grupo po ni Armstrong po. So, kung kayo po ay hanggang ngayon kasali pa rin kayo sa mga grupo na may mga kakaibang mga katuruan, ang tawag po dito ay kulto. Po. Ang palatandaan po, yung teaching po nila ay taliwas po sa iniwan na katuruan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun. So, tayo po ay magsisi na po sa mga lahat po ng kasalanan po natin. Po. Kasi ang kailangan po ng tao para maligtas, aminin ng makasalanan tayo. Pangalawa, tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas. Dahil hindi po natin kaya iligtas ang sarili natin sa magitan ng pagiging miyembro ng isang sekta. Pagsisihan po natin lahat po ng kasalanan natin, ibig sabihin, talikuran. Po? At ipasakop ang ating buong sarili sa Diyos para maging matuwid tayo sa harapan niya sa magitan ng pananampalataya kay Jesus. So yun po, ngayon i-invite ko po kayo lahat na sumunod sa panalangin na ito ng pagsisisi sa mga kasalanan at pagtanggap kay Jesucristo bilang sarili po nating Panginoon at tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na ito, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga narinig kong tinuro niyo na naman sa akin yung araw na ito na hindi po ako maliligtas, Panginoon, ng pagsali ko sa anumang reliyon, pagsunod ko sa Old Testament, Panginoon, kundi ang kailangan ko po ay aminin na ako po yung makasalanan at gawing tagapagligtas ng aking kaluluwa, ang Panginoong Jesus. At gawin din siyang Panginoon na aking buhay. Lord God, patawad po sa ating mga kasalanan ko. Inaamin ko po ako yung kasalanan at hindi ko kaya ligtas ang sarili ko. Panginoong Jesus, nagsisisi na po ako. Linisin niyo ako ng inyong banal na dugo.
sa lahat ng kasalanan ko mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. At pinawaksi ko na po lahat ng mga kasalanan ko sa isip, sa pananalita at sa gawa. Panginoon, kayo na po maghari sa aking buhay. Simula po sa araw na ito ko po susunod sa inyo, mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, na sa uli na naman. Thank you, Lord, sa kaligtasan po ng aking kaluluwa, sa kapatawaran po ng aking mga kasalanan, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, pinagkakalob mo sa akin, dahil ako po yung po'y sumasampalataya sa nag-iisang tagapagligtas, Panginoon. Lord, God, puspusin niyo rin po ako ng banal ng Espiritu upang maintindihan ko yung salita, Panginoon. At maging matagumpay po ako sa lahat ng mga lalang ng Diabo at mga tukso. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, sa pag-ibig niyo na walang maliw pang tugas. Ito aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito aking pinanalangin yan. Magsakaya kayo, magtutulong kayo sa tuwa dahil namatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. Para lumago kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John. Kilalanin niyo Panginoong Jesucristo. Sa muna maghanap kayo ng church na kung saan po salita ng Diyos sa pinapangaral. Mula Genesis and Revelation, walang dagdag ng bawas. At maghanap din kayo ng church na kung saan ang Panginoong Jesucristo lamang tinataas. Hindi sekta, hindi si Mama Mary, hindi ang mga namumuno. Kundi si Jesucristo lamang dahil siya lang po ang magdadala sa atin sa langit. Sumunod, maghanap kayo ng church na kung saan po Espiritu Santo ng Diyos ang kumikilos na kalagitnaan, tumutungo sa pagsamba, ang pinabagong buhay ng mga nanampalataya. So, kung kayo po ay napagpala natin yung ministry ngayon, pagsabihin niyo po sa mga tao na may kasagutan ng Diyos sa mga tanong po nila sa buhay. Tinapuan na kailang mga pasabulin. O mapili ka mga palabas sa TV na kunyari sinasagot tanong, pero dinadala lang kayo sa panibagong sekta. At kung kayo naman po yung mga dagdag na mga prayer request o kaya tanong, o feedback, isulat nyo lang po sa akin, email kayo, mag-tweet, o mag-text. So, kung kayo naman po iniipon ng Diyos na tumulong sa akin sa mission na to, welcome po yung dulo na panalangin na tulad ng pinansyal. Ang isusunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri, pagpalain kayo natin mahal na Panginoon.